Sinulat ko lang ang aking pangalan sa enlistment form. Ngunit ito ay nagdulot ng pagkabigla sa buong mataas na antas ng huwaksya. Maging ang mga elite na puwersa ay fully armed at handang-handa na. Gayunpaman, ako ay hindi nag-aalala sa lahat. Ang katabi kong kaklase ay nagulat ng lubos at natulala. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko lahat. Ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga kaklase sa paligid. Anong malupit na krimen ang nagawa ng taong ito? Bakit napakaraming elite na puwersa ang na-deploy? At ang aking katabi ay agad na umamin. Hindi ko dapat ginawa ang online loan para sa online games. Ang bagay na yon ay parang utang at utang, hindi mo na ito mababayaran. Ngunit talagang hindi ko alam na pinagbabawalan ang online loan. Ang galaw na ito ay nagbigay ng pagkabigla sa lahat ng tao sa lugar. Wala akong magawa kundi humawak sa aking noo. Makakakita ba itong taong ito ng malinaw na sitwasyon bago umamin? Sa susunod na segundo, duzin ng mga itim na baril ay nakatutok sa aking ulo. Ilagay mo ang iyong backpack at sumama ka sa amin. Ang katabi kong si Liu Ruyan ay may labis na kasiyahan sa kanyang mukha. At naitala niya ang lahat ng ito. Umabot sa libu-libong mga elite na espesyal na sundalo ang nagpakita sa paaralan para humuli. Ito ay isang pangyayaring hindi pa naririnig kailanman. Di nagtagal, dinala ako sa silid ng interogasyon. Kalmado akong umupo sa upuan. Si Director Luo ay nakatingin sa akin ng may seryosong ekspresyon. Kin lang, anong ginawa mo sa taginit na ito? Nag-isip ako ng ilang sandali at hindi ko siya sinagot. Sa hindi nagtagal, ako ay natulog ng direkta. Lumapit si Director Luo sa akin at ginising ako. Nakareceive kami ng balita. Kamakailan, ang pandaigdigang ranggo ng mga bayarang sundalo. Ang huling tao na tinatawag na reborn. Ang pandaigdigang ranggo ay umakyat sa ikawalang pwesto. Sa bawat pag-update ng pandaigdigang ranggo ng mga bayarang sundalo, laging umaakit ng internasyonal na atensyon. Inilagay ko ang kamay ko sa aking baba at mapayapang ipinihit ang aking mata. Ito ay nagalit sa maraming pulis. Ang tingin ni Director Gao ay mahirap unawain. Maliwanag, pakiusap, makipagtulungan ka sa amin. Nang marinig ito, dahan-dahan kong itinaas ang aking talukap. May mga ebidensya ba kayo na nagpapatunay na ako yon? Inabot sa akin ni Director Luo ang isang supot ng dokumento. Bakit ka, bilang mamamayan ng Xia, naging bayarang sundalo sa ibang bansa? Inalog ko ang aking daliri. Ginagawa ko ito, syempre, para kumita. Si Director Luo ay labis na nagalit. Nais pa niyang ilabas ako at barilin ng direkta. Bigla kong naisip ang pagsasagawa ng recruitment sa araw na ito. Sa aking kalagayan, maaari pa bang sumali sa recruitment ng Xia? Kumilos ang mga labi ni Director Luo. Gusto mo bang sumali sa recruitment? Nakadepende yon kung makakapagtulungan ka sa amin. Sa isip ko, hindi ba ako makikipagtulungan ng maayos? Patuloy na nagtanong si Director Luo. Sabihin mo muna kung ano ang ginawa mo noong bakasyon. Hindi na ako nag-isip at agad na sinabi. Nakuha muli ang satellite chip. Ibinalik sa leader ng sindikato. Tumulong na bawiin ang mga lihim na dokumento. At nakipagtulungan sa ibang bansa upang iligtas ang kapwa. Mukhang nakapagpahinto rin ako ng isang sindikato ng human trafficking. Napakalinis ng paligid na parang kinuha ang hangin. Lahat ay nakatutok sa akin na parang nababansot. Pagkatapos ng ilang saglit, may isang lalaking pumalakpak. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Huwag mong isipin na dahil ikaw ay ikaw ang pangwalo sa ranggo ng mga bayarang sundalo, makakapagsalita ka ng basta-basta. Pinausap niyo ako ng totoo. Sinabi ko na pero hindi kayo naniniwala. Sabihin mo, may iba ka bang kasama? Sabi ko nang walang takot. Naglalakad sa mundo. Isang tao ay sapat na. Si Director Luo ay may madilim na anyo. Hindi pa rin naniniwala sa sinasabi ko. Ayon sa pagsusuri sa itaas, ang reborn ay malamang na isang grupo. Umalis si Director Luo nang hindi siya makakuha ng impormasyon. At ang taga-siyasat ay patuloy na nagtatanong sa akin. Tungkol sa malupit na pagkamatay ng leader ng krimen sa Cotton Triangle ilang araw na ang nakalipas. May kaugnayan ba ito sa'yo? Tapat akong umiling. Hindi ko ginawa yon. Siya ang nagkamali sa kanyang sariling tao. Sa madaling salita, nagbigay lamang ako ng kaunting tulong. Pabulong na nagtanong ang taga-siyasat. Mukhang ayon sa sinasabi mo, gumawa ka pa rin ng mabuting bagay. Tinulungan mo silang magkaisa sa loob. Siyempre naman, pumirma ako ng kasunduan sa kanila. Hindi na papayagang palawakin ang merkado sa Xia Country. Hindi ba kayo dapat magpasalamat sa akin? Sinabi ng taga-siyasat na may panlalait. Salamat sa'yo. Gagawa ako ng isang banner para sa'yo bukas. Nang sandaling iyon, muling pumasok si Director Luo sa silid ng interogasyon. Maliwanag na mas banayad ang kanyang aura. Sikin lang isang buwan na ang nakalipas. Nang makatagpo ng problema ang ating espesyal na puwersa, isang walang bansang bayaran ang nagbigay sa ating militar ng isang helicopter. Ikaw ba ang taong ito? Nakadakot ako sa aking panga at nagisip ng ilang segundo. Yung pagkakataong iyon. Tanging mga tao mula sa Xia Country ang hindi pwedeng baliwalain ang sitwasyon. Kinuha muli ni Director Luo ang kumpirmasyon. Talagang ikaw ang tao na iyon. Tumingin ako ng may pagdududa. 4 na espesyal na sundalo ang nakasuot ng dilaw na uniforme. Ang lugar ay nasa Menhai Inland Tagasport. Biglang nagbago ang mukha ni Director Luo. Sino ka talaga? Sabi ko ng tamad. Sikin lang, isang 3 taon na estudyante sa Hainan University. Si Director Gao ay may seryosong ekspresyon, talagang hindi siya nakikinig sa mga argumento. Walang magawa, huminga ako ng malalim. Kailangan akong pakawalan muna at pagkatapos ay subaybayan ako ng tahimik. Kumambyo ako at kinuha ang aking backpack. Ang form ng pagpaparehistro ay hindi ba nalumot? Sinabi ng interrogator na may inis. Wala. Ang department ng balita na nagkukubli sa oras na ito. Nakita ni Liu Ruyan na lumabas ako. Agad niyang binuksan ang kamera at tumakbo patungo sa akin. Classmate, may tanong lang, bakit ganito karami ang nangyari? May mahalagang dahilan ba ang SWAT para hanapin ka? At hindi ko siya pinlanong pansinin. Kinuha ko ang aking cellphone na may basag na screen at nagsimulang mag-book ng taxi pabalik sa paaralan.
Pagbalik sa paaralan, maraming mga kaklase ang nagtataka at lumapit sa akin. King lang, paano ka nakabalik? Baka hindi ito totoo at isa itong espiyang kaso. Maingat kong ibinaba ang aking libro. Mali ang akala, nahuli nila ang maling tao. Imposible naman, ang daming tao at pagkakatuwang nangyari. Tinignan ko sila ng walang emosyon. Kung hindi, bakit ako babalik? Ang mga kaklase ay agad na nanahimik. Sa oras na ito, hindi ko pa alam na ako'y naging sentro ng atensyon sa buong internet. Nang lumabas ako, may dalawang batang babae na may hawak na cellphone na malayo akong kinukunan ng video. Pumunta sa recruitment office. Ibinigay ko ang aking na-fill out na application form kay Director Xu. Tinanggap ni Director Xu ang aking application form. Ilinalagay niya ito sa isang tabi na mesa. Maari ang pagpaparehistro, pero dapat kang maging handa para sa political review. Umusog ako ng kaunti at umalis. Kinabukasan ng umaga, nang pumasok ako sa silid-aralan, napansin ko na hindi tama ang atmosfera. Ang silid-aralan na kadalasang kaunti ang tao. Ngayon ay puno na puno. Lahat ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. May ilan pang naglabas ng cellphone para kumuha ng video. Pero nang umupo ako, natulog agad ako. Biglang kumatok ang matandang propesor sa pisara. Si Kin lang ay natutulog pa. Bumangon ka at sagutin ang tanong na ito. Agad akong siniko ng kaklase kong si How Dawei. Sanay na sanay akong bumangon ng medyo gawi. Tumingin sa tanong sa pisara. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-usap ng tahimik. Nakakagulat na siya lang ang makakasagot sa kalahating itim na pisara ng mga ekwasyon. Habang ako'y tila natutulog at gising, nagbigay ako ng sagot sa loob ng 10 minuto. Patuloy na tumango ang matandang propesor habang nakikinig. Napakabuti. Tumpak ang konklusyon. Pero kailangan pa rin kitang pintasan. At huwag kang matulog sa isang posisyon palagi. Madaling magka-migraine, lalo na kung nakaharap sa bintana, at maaari ka ring magka-stroke. Ang lahat ay may mga mukha ng pagkamangha. Hindi na siya nakikinig sa klase. At ikaw pa ang nag-aalala sa kanya. Nang panahong iyon, ang mabait na propesor ay nagimbita sa akin na sumali sa kanyang eksperimento. At nagpakita siya ng 3 daliri. Agad na nagmurmur ang mga kaklase. 3,000, hindi naman masyado. Pero sapat na ito para sa mga estudyanteng kolehiyo. Bumuntong hininga si How Dawei at umiyak. Nakalimutan mong ilagay ang isang 0. Ang mga ekspresyon ng grupo ay nanigas sa kanilang mga mukha. Nasaan ang katarungan ng langit? Lahat ng aming mga asignatura ay papasa. Pero hindi ito kasing halaga ng taong ito na araw-araw ay natutulog. Tumatawa akong tumanggi. Nakita ko ang iyong kabaitan. Sanay akong magkalaya, kaya hindi bagay sa akin ang laboratorio. Nang gabi, pumunta ako sa internet cafe para mag-part-time. Nakita ng kapatid sa bar na ibinibigay ko ang isang toolbox. Siksiyaw Kin 12. Tingnan mo ang mga computer na yon, palaging nagiging itim ang screen. Kinuha ko ang mga kasangkapan at sa loob ng kalahating oras, naayos ko na lahat. Tumingin ako sa likod at si Liu Ruyan ay natutulog na. Umupo ako sa isang sulok. Nag-input ako ng isang website. Ipinagkabit ko ang hard drive. Pagkatapos, lumabas sa screen ang isang bungkos ng mga garbled na numero. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas ang isang interface na katulad ng software para sa komunikasyon. Ilang araw nang hindi nag-login. Ang mga taong naghanap sa akin upang isakatuparan ang mga misyon ay umabot sa mahigit sa 40. Isang mensahe ang tumawag sa aking pansin. Pagsugpo sa Baran Scam Group, komisyon ay 5 milyong. Nang maisip ko na ang mga biktimang ito ay mga tao mula sa ating bansa, mabilis akong nag-reply. Maari, pero kailangan ko pa ng kaunting bagay. Mabilis na sumagot ang kabilang panig. Ano ang gusto mo? Kailangan ko ang 80% ng pondo ng scam group. Nag-isip sandali ang kabilang panig at sumagot. Ang halaga ng iyong mga hinihingi ay masyadong mataas, hindi pumapayag ang aking superior. At muli akong nag-input. Maari kong garantiyahan na masusugpo ang lahat ng pangunahing miyembro. Wala nang ibang makakatiyak. Dahil nandyan ang reborn. Ang tawag sa mga bayarang sundalo ay walang pagkakamali. Nag-isip ng sandali ang kabila at pumayag. Pero humingi siya na madaliin ko ito. Direkta ko itong tinanggihan. Naghintay ang kabila ng matagal. Saka ko lang nasagot na susundin ko ang sinabi mo. Sa susunod na araw, gagawa ako ng 2 o 3 part-time job at magiging abala hanggang hating gabi. Hindi ako sa tea shop nag-vibrate ng milk tea. Nasa hiwig ako nagwawalis ng sahig. Unti-unti ring nawala ang atensyon ng mga netizen sa akin. Ito ang tawag na natanggap ko mula sa recruiting office. Ang pisikal na pagsusuri para sa recruitment ay nakaschedule sa ika-5 ng Oktubre. Mukhang kailangan gawin muli ang plano. Kailangan kong tapusin ang part-time trabaho sa ika-3 at bumalik sa ika-4. Matapos ang ilang biyahe, nakarating ako sa isang hindi natapos na gusali. Direkta akong naglakad patungo sa basement. Nakalakad ako sa harap ng isang pader. Inilabas ko ang card at idinikit ito sa isang brick. 2 tunog ng beep. Parang biglang lumitaw ang isang elevator. May kabuang 4 na palapag, pinindot ko ang ika-3 na palapag. Sa isang iglap ng pagbukas ng pintuan, parang pumasok sa mundo ng mga hacker. Maraming mga monitor, iba't ibang laki at uri ng mga kagamitan. Ang computer sa gitna ay patuloy na nag-update ng mga transaksyon sa internasyonal na pamilihan ng itim. Nang sumulyap ako, pumunta sa ika-2 palapag para balutin ang mga armas para sa operasyong ito. 2:00 ng madaling araw, umalis ako sakay ng isang itim na jeep. Kasabay nito, 2 tao na patuloy na nagmamasid sa akin. Ang mga undercover na pulis ay dumating sa dormitoryo batay sa lokasyon. Ngunit natagpuan nilang walang tao sa silid. Isang nakapatay na cellphone ang naiwan na nag-iisa sa loob ng aparador. Sa isip ng dalawa, isip nila ay, naku, baka itong batang ito ay muli na namang naging bayarang sundalo. Agad nilang tinawagan ang telepono ni Director Luo. Hindi na mahanap si Director. Agad na nakipag-ugnayan si Director Luo sa mataas na Direktor ng National Security Bureau. May mga balita ka ba tungkol kay Reborn? Bumulong si Director Gao. Wala. Ginawa na namin ang lahat para mahanap ang Gigi.
Kinabukasan, nakatayo ako sa isang speedboat sa kabilang panig ng karagatan. Ang taong namumuno sa bangka ay si Butler, isang matagal ko ng kaibigan. Nang panahong iyon, naglogin ang account na hindi naglogin sa loob ng ilang araw. At sinabi sa kabilang panig ang pinakabagong oras ng operasyon. Pambansang pulisya. Ang pulang lokasyon sa computer ay nagsimulang kumislap. Ang reborn ay online na. Tinanong ng may pagkabahala ni Director Luo, nasaan ang lokasyon? Matapos ang maraming pagencode, na itakda ang aking lokasyon. Sa hangganan ng walan, ang kanyang presensya doon ay nagmumungkahi ng isang digmaan. Ang mga tao ng National Security Bureau, si Director Zhao at ang mga tao ng pulisya ay nagtipon. Ano ang ginawa niya roon? May labanan na naman ba sa loob ng grupo? Ulat, kanilang inilipat ang malaking halaga mula sa reborn account. Matapos ang maraming patunay, isa ito sa mga account ng fraud group sa walan. Bago pa nila maintindihan ang koneksyon ng dalawa, ang account ng reborn ay muli pumasok sa kaparehong dami ng malaking halaga. Habang ako ay nagpasok sa landas ng transaksyon, inilunsad ang virus sa ng kabilang panig. Nagdulot ito ng kabuang pagkasira ng sistema ng kabilang panig. Pagkatapos, ako'y lumundag at tumalon sa walang katapusang karagatan. Si Butler ay bumulong nang makita ito. May 5 o 6 na dagat na milya pa mula sa pampang. Ang baliw na si Kinlang ay talagang lumangoy papunta roon. Isa siyang halimaw. Ako na nasa waheran. Sa sarili kong lakas, nagdulot ako ng kaguluhan sa grupo ng mga scammers. Nawasak ang sistema ng internet. Ilang mahalagang gusali ng opisina ang nawasak. At ang maraming mga bayarang sundalo ng grupong mga scammers. At pati ang mga nagbabayad na walang anuman, hindi man lang makita ang aking anino. Dahil 3 taon na ang nakalipas, nakabind na ako sa sistema. Nakumpleto ko ang 1,000 push-up. Gantimpala ang kakayahang palaging tama. Unti-unti, habang dumadami ang aking mga kakayahan, lalakas ako. Mula sa mga unang misyon ng paghuli ng magnanakaw, umakyat ako sa ika-8 pwesto sa listahan ng mga bayarang sundalo. Ngayon, mayroon akong maraming kakayahan. Kaya't naglakas loob akong pumasok sa isang lungsod mag-isa. Sa grupo ng mga scammer sa waheran, walang tigil ang tunog ng pagsabog. Biglang bumagsak ang tauhan ng leader sa kanyang tabi. Nakayakap ang leader sa kahon sa kanyang mga kamay, nakabukaka at tinitingnan ang paligid. Sino? Pag-usapan natin. Bibigyan kita ng pera. Ang isa pang tauhan ay may dugong pula sa dibdib. Nahulog sa paanan ng leader. Lumabas ako na nakasuot ng aking dinisenyong bulletproof vest at helmet. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagpunta rito. Natakot ang leader ng sindikatong mapanlinlang at bumagsak sa lupa. Ikaw ay isang hard gun na reborn. Hindi siya kilala ang reborn. Pero ang kanyang damit ay isang tanda. Ang leader ng sindikatong mapanlinlang ay nanginginig at pilit na yumuyuko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Matigas akong tumitig sa kanya. Sa iyong mga mata, ang buhay ba ay kayang sukatin gamit ang mga numero? Sa susunod na segundo, isang malakas na tunog. Ang lalaki ay nakatitig na may takot sa kanyang mga mata. Ang katawan niya ay tumagilid sa isang tabi. Ang mga salita ng pagsisisi ay iwanan mo sa Diyos ng kamatayan. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono. Kumakuha ng ilang larawan ng leader ng scam group. Itinatago ang mga litrato sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos ay nagmarsa siya papuntang opisina. Ibinabalik ang mga nakuhang pera sa mga biktima ng nakaraang 3 taon. 3 araw pagkatapos, lahat ng miyembro ng scam group ay nakatali o gumagamit ng tungkod. 100 tao ang nahihirapan na nakatayo sa plaza. Nakatayo ako sa bubong ng kotse na may hawak na malaki at maingay na megaphone. Napagtanto niyo ba na mali kayo nitong mga nakaraang araw? Sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Nagkamali kami. Hindi na kami manlilinlang muli. Pagkatapos ay sinabi niya, isinumite ko na ang inyong mga impormasyon ng hindi nagpapakilala. Darating ang mga kaugnay na departamento para dalhin kayo sa isang malaking pagkain. Ang isang grupo ng tao ay biglang napabuntong hininga. Ngunit hindi maaaring mawasak ang ganitong kalaking base. Mula ngayon, haharapin niyo ang isang bagong karera. Ang malalakas ay tumayo sa isang linya. Ang mabilis kumilos ay tumayo sa isang linya. Ang mabilis tumugon ay tumayo sa isang linya. Ang 100 tao ay biglang nahati sa 7 grupo. Sunod, sinabi ko ng tamad. Ngayon, gawing hotel ang opisina. Ang mga malalakas ay magiging kargador. Pumunta sa pantalan upang magdala ng bagahe para sa mga pasahero. Ang mabilis sa kamay at paa ang magiging responsable sa paglilinis. Ang mga mabilis tumugon ang magiging driver. Magdala ng mga pasahero sa buong bansa para maglibang. Lahat ay nakatunganga at walang masabing. Sa oras na ito, pinapagawa sila ng mabigat na trabaho. Pinaikli ko ang aking mga mata at nagtanong. Mayroong katanungan. Ang lahat ay tumango-tango na parang tambol. Wala. Hindi. Sa araw na yon, ang lokal na balita ng Waherlan. Ang pinakamalaking sindikato ng panlilinlang ay opisyal na naganunsyo ng pagkabangkarote ngayon. Ang natitirang mahigit 100 miyembro ng sindikato ay nagtatag ng isang hotel para sa turismo. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng gawaing voluntaryo sa pagkuha ng basura. Mga tauhan ng pambansang seguridad bansa, nakatingin sa harap ng video at nagkaroon ng tahimik na kolektibong samahan. 1:00 ng gabi ng ika-4. Nagpalit ako sa huling sasakyan at medyo nagmamadali. Driver, ang bilis mo ay mas mabagal pa sa isang matandang baka na nagtatanim. Palitan mo ako sa pagmamaneho. Ang bilis ng pagmamaneho ng driver ay kasing bagal ng kanyang pagsasalita. Hindi ito pwede, kita ang pondo mo. Nakakahiya naman na ikaw ang nagmamaneho para sa akin. Sa susunod na segundo, hinila ko ang kanyang damit at itinapon siya sa likurang upuan. Isang depress ng accelerator, umabot na ng 150 ang bilis ng sasakyan. Ang 3 estranghero ay natakot at hindi makagalaw. Magmaneho ka ng mabagal. Hindi ko kayang tiisin ang puso ko. At ang isip ko ngayon ay puno ng tungkol sa medical check-up bukas ng umaga. Matulin ang takbo ng sasakyan mula simula.
Talagang nakompres ang biyahe na mahigit 10 oras. Naging 5 na lamang na oras. Ang driver ay nanginginig na itinuturo ako gamit ang isang daliri. Kumukuha ng ibang taos trabaho para kumita. Kumuha ng trabaho mo, mamatay. Wala akong pakialam. Bitbit ang sarili kong bagahe habang tumatakbo. Sa wakas, nakarating sa bahay ko ng alas 6 ng umaga. Ibalik ang lahat ng armas sa kanilang lugar. Maligo, magpalit ng damit at bumalik sa dormitoryo. Si How the Way ay malabo ang mata at tumingin sa akin. Nasa panaginip pa ako. Hindi pa natatapos ang bakasyon, paano makikita si Kinlang sa dormitoryo? Umiling ako nang walang magawa. Huwag mong kalimutang may physical examination para sa enlistment sa 9:00. Pagkatapos, bumaba ako at nagkuha ng isang shared bike papunta sa enlistment office. Pagdating ko, narinig ko na nagsimula ang roll call. Dumating na ba si How the Way? Iniisip ko sa aking isipan. Huwag naman sanang hindi siya ma-genlist. Sa susunod na segundo, isang anino ang humahabol at Siksu Director. Report, nalate ako. Ang ekspresyon ni Siksu Director ay hindi maganda. 5 minuto akong nalate. May karapatan bang ma-genlist ang mga tao na walang sense of time? Paulit-ulit na humihingi ng tawad si How the Way. Nangako ako na ito na ang huli. Pagbalik ni How the Way sa kanyang grupo, nakatayo siya sa likuran ko na parang nais magngalit. Bakit di ka naghintay sa akin? Tinignan ko siya ng malamig. Hintayin kita. Tama, nalat ka. Namula si How the Way sa pagkaka-reprimand. Naglaro ako ng masyadong gabi kahapon. Kaya naman, hindi ako nakabangon sa umaga. Umubo ako ng malalim sa kawalang magawa. The Way Sa totoo lang, sa tingin ko dapat mong tingnan ang isipan mo sa pera mong utang sa internet. Huwag ka nang mag-charge para sa anumang laro. Ang pagsusuri sa kalusugan ay tumagal hanggang alas 3 ng hapon. Kakaumpisa ko lang na makipagkita kay The Way para kumain. Pero naharang ako ni Director Luo. Wala akong magawa kundi sumunod kay Director Luo at sumakay sa sasakyan. Kinlang saan ka nagpunta mga nakaraang araw? Nasa bahay lang ako, nagpapahinga. Si Director Luo ay umismis ng malamig. Nasa Wahan ba ang bahay mo? Hindi ako nagpapakita ng emosyon at sinabi. Narinig ko na maganda ang kapaligiran sa Wahan. Maari itong isaalang-alang sa hinaharap kapag tanda na. Si Director Luo ay tumingin sa akin ng malamig. Huwag kang masyadong magbiro sa akin. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang lokal na balita. Sa larawan, ang dati nang may hawak na kutsilyo at bateryang pangpamuksa. Sa oras na ito, may hawak na walis at mop. Naglilinis sa mga kalye at sulok. May isang tao na maingat na kinukunan sila ng lihim. Takot na baka sa susunod na segundo ay matamaan sila ng walis sa mukha. Sa wakas, yung grupo ng mga tao ay parang na-inject ng pampasiglang gamot na nagsasalita sa kamera. Tungkol sa pagprotekta sa kapaligiran, na ito ay responsibilidad ng lahat. Ang kakaibang tanawin na ito ay diretsong nakatakot sa mga tao. Hindi ko maiiwasang tumawa nang makita ko ito. Ang ganda ng iyong pagsasagawa. Si Director Luo ay nakapikit ang mga mata. Totoo, ikaw ang may kasalanan. Basta nagkataon lang. Nang gabing iyon, nakabalik ako sa aking bahay. Matapos isumite ang mga larawan. Sa wakas ay natapos ko na ang gawain ito. Tandaan mong bigyan ako ng 5 bituin. Kailangan ko pa ng 3 bituin. At ang aking ranggo ay tataas ng isang posisyon. Huwag magalala. 5 bituin. Sa hinaharap ay refer kita sa mga kliyente. Nagbigay ako sa kanya ng 20% diskwento na may malaking puso. Kinaumagahan, alas 8 ako muli ay natutulog sa mesa. Bigla akong ginising ni How the Way gamit ang kanyang siko. Kapatid, ang iyong matagal ng kakilala ay nandito muli. Nakatingin ako sa pinto habang ako ay nahihikbi. At sa wakas, nakita ko ang pamilyar na mukha ni Director Gao. Bakit hindi ka pagising at nagkukwento ng masamang panaginip? Nang ngumiti si Director Gao at sinabi, Sikin lang, abala ako sa piyesta ng Oktubre 1. Nagsimula akong humikbi. Okay lang, medyo busog sa mga nangyari. Irene sa Ian, napakaabala mo na wala ka ng oras matulog. Pagkatapos, iniabot ni Director Gao sa akin ang isang bunton ng mga dokumento. Ito ay ang lokasyon para sa reborn. Nang makita ko, nagbigay ito sa akin ng sigla. Sikin lang, dahil sa pag-examine mo para sa pag-recruit ng mga sundalo. Nagsakripisyo kang bumalik. Mukhang mahalaga ito sa'yo. Nang marinig ko ito, nagayos ako ng aking sarili. Sa wakas, ang iba ay part-time lang. Ang pagiging sundalo ang pinakamahalaga. Tumawa si Director Gao ng 2 beses. Kaya't sabihin ko na ng diretsyo. Hindi ka makakapasa sa background check sa iyong pagkatao. Matigas ang ulo ko at nagtanong ulit. Sigurado ka? Sa totoo lang, wala akong ginawang masama sa loob ng bansa. Tinitigan ako ni Director Gao ng ilang sandali. Hindi ka namin hinuli. Dapat kang magpasalamat sa langit at lupa. Sa hukbo ng Siago, bawal ang anumang potensyal na panganib. Napangiti ako ng kaunti. Sayang naman. Pagkatapos sabihin yon, umalis na ako. Iniwan ang lahat na may seryosong mukha na nakatingin sa aking mga dokumento. Biglang tumunog ang telepono ni Director Xu ng Recruitment Office. Siksu, ako si Ruan Dongsheng, naaalala mo ba ako? Si Director Xu ay tumayo ng may respeto. Hip, tiyak na naalala kita. Mayroon bang utos sa tawag na ito ngayon? Tumawa ang nasa kabilang linya. Su, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pinili namin si Kinlang. Si Director ay namanghanang marinig iyon. Gusto mo bang ilipat siya ng direkta sa ilalim mo? Hindi. Ang batang ito ay mayabang at palaban. Dapat siyang sanayin sa militar. Sa ilalim ng sistema upang mapalakas ang kanyang kakayahan. Nagalala si Director Xu at nagbigay ng paalala. Reborn na estado bilang isang bayarang sundalo. Tumugon si Ruan Dongsheng. Mas marami akong alam kaysa sa inyo. Huwag kayong magalala, ipasa nyo lang. Ang natitirang bagay ay ako na ang bahala. At mula nang bumalik ako mula kay Director Gao, ay patuloy na nalulumbay. Ngayon ang araw ng resulta ng pag-recruit ng sundalo. Maaga akong ginising ni How the Way mula sa kama. Kapatid, huwag ka nang matulog. Alas 8 na, alas 8 na. Alas 8 na, alas 8 na.
Nahiga na ako sa kama at bumaligtad, patuloy na humiga. Dapat ay nakakabingi ako. Huwag nang tingnan. Pero sobrang maingay ni How the Way na ito. Bakit ang bagal nito? Na-refresh ko na ito ng 7 o 8 beses. Sobrang naiirita na ako. Talagang naiinis ako sa ingay niya. Sa grupo ng recruitment ng aming paaralan, may ilang daang mensahe na. Bawat ilang minuto, may isang tao na nagbabahagi ng link para sa pagtatanong. Madali lang. Madaling mag-input ng impormasyon. Madaling mag-login ng matagumpay. Bigla akong napatitig. Agad na umangat ang aking itaas na bahagi. Nakapasa ako. Nang panahong iyon, narinig ko si How the Way na umaangal mula sa ibabang bang. Umiiyak siya na parang umuulan ng luha. Makakasali na ako sa militar. Nasa parehong kampo pa rin tayo. Talagang nakakagulat na nakapasa ako. Matagal ko nang pinagsikapan ito. Sa wakas, nakuha ko na ang aking pinapangarap. Maaari na akong makapagbigay proteksyon sa mga mamamayan ng Xian Nation ng may dangal. Report sa loob ng 3 araw. Nagdala ako ng bagahe. Naabutan ko ang malaking grupo. Magkasama kaming naghihintay sa istasyon. Ang mga tao sa paligid ay nagtatanong ng may pagtataka sa akin. Hindi ba't yan ang espiya? Paano siya makakapagsundalo? Mukhang hindi siya espiya. Kung siya nga, tiyak na hindi siya makakapasa sa pagsusuri. Sa gayoy nagumpisa na ang lahat sa kanilang paglalakbay bilang sundalo. Sa tren, nagsimula ng magkakilala ang lahat. Kabuang may 132 tao. Kasama rito ang 34 na estudyanteng sundalo. 78 na mga sundalo. Si How the Way ay isang sosyal na tao, naglalakad-lakad sa isang kaganapan ng tren. Lahat ay tila pamilyar sa isa't isa. Ako naman ay nagbabasa sa loob ng tren. Ilang oras ang lumipas at kami ay nakarating. Sa ikapitong-6 na grupo ng hukbong katihan na pagsasanay. Ang lahat ay may dalang mga bagahe, parang si Liu Laolao na pumasok sa malaking hardin. Nakikinig kay Tagapangulong Zhu na responsable sa pagtanggap. Ipinakilala ni Baoping sa amin ang paligid ng base. Bawal pumasok sa kantina maliban sa oras ng pagkain. Ang inyong dormitoryo ay nasa gusali 3, maganda ang paligid, at nasa likod nito ay bundok. Dito ay may mga alagang tupa at mga ibon, lahat ay inaalagaan ng kusina. Sa gayoy ang lahat ay may dalang mga bagahe na ilang kilo. Naglibot kami sa base ng 1 oras. Isa-isa silang pagod na pagod at hingal na hingal. Basa ng pawis ngunit patuloy pa rin silang nagtitiis. Hanggang sa makapaglibot ang squad leader, sa kanila sila binalikan sa building 3. Dito ay mga kwarto na may 8 tao. Nakakuha kami ni How the Way ng parehong kwarto. Akala ko'y ilalagay ko ang aking bagahe sa ilalim ng kama malapit sa pinto. Bigla, may isang tao na nauna at itinapon ang kanyang backpack sa kama. Ang ganda ng lokasyong ito, dito na lang ako matutulog. Walang emosyon akong nag-isip na pupunta sa ibang ilalim ng kama. Pero naagaw ulit ito ng isa pang tao. Dito ko lang naisip na ang mga taong ito ay palaging tutok sa akin. Sa puntong ito, si How the Way ay umupo sa isang ilalim ng kama at kumaway sa akin. Kinlang, dito ka matutulog. Tumalon ako ng diretsyo sa itaas na kama ni How the Way. Sa unang araw ko sa military, nagkaroon na ng hidwaan sa kwarto. Pagkatapos ay inihanda ng lahat ang kanilang mga bagahe. Dumating ang squad leader na si Lixin at ipinahayag ang mga patakaran sa kalinisan sa bawat kwarto. Ang lahat ng mga palanggana ay nakahanay sa isang linya. Lahat ng mga kabinet ay kailangang punasan ng walang alikabok. Magkakaroon ng pagsusuri araw-araw mula ngayon. Pagkatapos ay binigyan ng bawat isa ng isang kopya ng mga patakaran sa mga gawain. Kailangan ng buong kopya ng mga patakaran. Kailangan talakayin ang unang kabanata ng mga prinsipyo ngayon. Matapos umalis ang iba pang 6 ay naguguluhan. Sa hapon, may bagong sundalo na pagpupulong, pagkain at pag-aayos ng mga gawain. Wala talagang pagkakataon upang balikan ang aklat ng mga patakaran. Siguradong walang random na pagsusuri ngayon kasi 10 oras na. Kalimutan na lang, matulog na tayo. Habang ako ay tahimik na lumabas ng pinto na may hawak na manual. Si How the Way ay sumunod sa akin. Talaga bang mag-audit si Kinlang? Sabi ko ng mahinahon. Sa militar, wala nang kakaiba sa mga pangyayari. Kami ay mga matatalinong estudyante mula sa Linping University. Ang mga nilalaman na ito ay pwede pang itawag na madaling aralin. Hindi nagtagal ay nakita ko sila Yang Yueming na kumukuha ng aking pwesto. Siya ang tipikal na halimbawa ng hindi magaling sa sarili niyang pag-aaral. Isang uri na humihila ng ibang tao patungo sa kapahamakan. Talagang hindi mapapahiya ang 2 matatalinong estudyante na nag-aaral sa gitna ng gabi. Tumingin lang ako ng bahagya sa kanya. Sa karera ng mga hayop, ang tamad na baboy ang tumatakbo ng pinakamabagal. Ano sa tingin mo ang nangyari dito? Napagtagumpayan. Pagkatapos sabihin yon, hindi na siya lumingon at umuwi sa dormitoryo. Naiwan sila Yang Yueming na nakatulala sa kanyang lugar. Ang masamang si Kinlang ay inihambing ako sa isang tanga at baboy. Kinabukasan, nagring ang alarm na umaga ng alas 7. Ang hinihintay nila ay hindi masarap na pagkain, kundi ang mahabang pila sa harap ng kantina. Bigla, malamig na sinabi ni Lixin, tanging ang nakakabisado ng unang kabanata ng mga panuntunan ang pwedeng kumain ng agahan. Ang mga nakakabisa ay magbibigay ng ulat. Ang hindi nakakabisa ay dito lang maghihintay at naamoy ang amoy. Nakatayo ako sa pinakahuli ng pila. Tinitingnan ang mga kasamahan sa harap na nag-iingay. Biglang may isang ulat. Masamang tinuturo nila Yang Yueming ako. Ang roommate ko na si Kinlang ay marunong bumikas. Si Lixin ay hindi natuwa at nagmadali na sinabi. Wala siyang sariling bibig, di ba? Bakit ka humihiyaw para sa kanya? Pagkatapos ay lumapit si Lixin sa akin at nagtanong. Kung sinabi na niyang kaya mong bumikas, bumikas ka na. Ang boses ko ay parang makapangyarihan at ang daloy ay tila. Binasa ko ito mula sa libro ng walang maiwan na salita. Nagulat si Lixin at nagtaas ng kilay. Itinuro niya ako at sinabi sa iba. Nakita mo ba? Diyan lang siya kwalipikado. Pasok ka na. Maraming tao ang nakagat ang kanilang mga panga at naiinip na nakatitig sa aking likuran.
Sa unang araw ng pagsali ko, nagkatampuhan na ako sa iba. Sa huli si How the Way ay medyo nangyabang sa pagbibigay. Pero natapos pa rin ang misyon. Maraming tao ang gutom at may nakakalasong tingin. Nakatayo sa pintuan ng kantina, hawak ang mga regulasyon ng bahay at nagbabasa. Pagkatapos ng almusal ay matatapos na ang pisikal na pagsasanay. Ang guro na si Jing ay walang emosyon na sinabi. Ang 5 kilometrong cross-country run ay may limitadong oras na 40 minuto. Sinumang hindi pumasa ay maglilinis ng kulungan ng tupa ngayon. Ang sanay na pisikal na pagsasanay na ito ay nagbigay ng malaking kumpiyansa kay Liang Yueming at sa iba. Ang grupong iyon ng mga libro lamang, bukod sa pagbanggit ng mga aralin. Mayroon pa bang iba? Si Lixin ay lumapit sa kanya, at hinila siya sa huling bahagi ng pila. Kung mahilig ka talagang makipag-usap, bilangin mo na lang ito para sa akin. Ang pagdaing at paggungol ay maituturing na 10 salita sa loob ng 1 minuto. Tingnan natin kung sino ang huling maglilinis ng kulungan ng tupa. Sa pagugong ng signal, nagsimula ang lahat na maglakad ng marahan sa likurang bundok. Nakatayo ako sa likod kasama si Liang Yueming na may kaunting tao na ang agwat. Sa simula, lahat ay normal. Pagkalipas ng 30 minuto, may mga nagsimulang makaramdam ng pagkapagod. Ilang metro na ito. Ang hirap naman. Medyo nahirapan ako sa paghinga. Si Liang Yueming ay talagang pagod na, ngunit siya ay nananatiling nakatuon sa kanyang misyon. Para sa mga nagdaing, tuloy-tuloy siyang nagsusulat ng mga tamang sagot sa likuran. Si How the Way ay nahihirapang huminga sa puntong ito. Pagod na pagod siya at hindi na makahinga ng maayos. Sanay na ako dito. Wala man lang patak ng pawis sa mukha niya. Sa long distance na pagtakbo, kailangan ayusin ang ritmo ng paghinga. 3 hakbang isang huminga, 3 hakbang isang hitit. Ang ilang tao na nasa likuran ko ay nagsimula ring tumakbo ayon sa aking ritmo. Unti-unti, talagang parang hindi na ito kasing hirap tulad kanina. Ilan sa kanila ang hindi nakapagpigil na humanga. Kinlang, ang galing mo talaga. Agad akong Itinuro ko si Liang Yueming sa likuran. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Liang Yueming ay namumula at namamawis. Pero hindi pa rin maikukubli ang ngiti sa kanyang labi. Naisip ni How the Way, naku, siguradong hahanapan ni Liang Yueming si Kinlang. Unti-unti ang ilan sa amin mula sa likuran ay tumalon sa gitnang posisyon, at ang distansya mula kay Liang Yueming ay lalong lumalayo. Unti-unting lumawak ang grupo hanggang sa mahigit 30 tao. Upang makasabay sa karamihan, ang bilis, halos nagiging race walking na ako. Natapos ang gawain sa loob ng 40 minutong linya. Ang 40 minuto ay ang pinakamasamang resulta para sa mga rekruta. Pero may 8 na rekruta na hindi pa rin naabot ang pamantayan, kasama na dito si Liang Yueming. Ngunit si Liang Yueming ay nagbigay kay Lixin ng isang listahan na may pagmamalaki. Iniulat sa squad leader, ito ang listahan ng mga tagapagsalita. Si Kinlang ang may pinakamaraming sinabing salita. Si Lixin ay tumingin sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ay tinawag ang 3 tao sa listahan. Si Kinlang, Zheng Yundi, Chen Rui, at kayong 8. Kayo ang responsable sa paglilinis ng kulungan ng tupa ngayon. Pinatayo ni Lixin ang lahat ng tao upang bumuo ng pila. Nakipag-ugnayan na ako sa kusinero. Binuo namin ang kulungan ng mga tupa ngayong buwan para sa bagong mga rekruta. Kumulot ang mga mata ng lahat. Makakakuha ka ba ng mas maganda? Magsisimula na tayo sa pagsasanay sa pagbuo ng linya. Umabot ng isang umaga sa pagtayo sa tamang posisyon ng sundalo. Kahit isang pahinga, hindi nyo magawa, isa ba kayong grupo ng mga walang silbi? Sa wakas, nakayanan ang buong umaga. Isang grupo ng mga tao ang gumapang papunta sa pintuan ng kantina na parang mga zombie. Pero kailangan pa ring harapin ang mga tanong ng mga alituntunin ng loob. Ang sama ng loob ay lalong bumabalot sa kanila. Sa oras na ito ay tahimik na tahimik ang kantina. Tanging ang tunog lamang ng mga chopstick na tumatama sa pinggan ang maririnig. Kahit na ang lasa ng pagkain ay hindi masasabing masarap. Ngunit ang isang pirasong repolyo ay maaaring ubusin ng walang natitirang ugat. Pagkatapos umalis sa kantina, nagtanong si How the Way na may pagkamausisa. Kinlang, hindi mo ba nararamdaman ang pagod? Nagtanong ako pabalik. Hindi ba't ito ay napakapangunahing bagay? Bakit ako mapapagod? Si How the Way ay hindi makapaniwala at pumulag ang kanyang mga mata. Baka siya ay sinakop ng diwan ng militar. Pagdating sa dormitoryo, umakyat siya sa kama ng tahimik. Bigla, ang tawag para sa pagtitipon ay muling ginising ang lahat mula sa kanilang kama. Pagod na pagod ako na parabang nagiging gulo-gulo ang aking mga buto. Ngayon, wala na bang pahinga kahit sa tanghali? Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa ilalim ng dormitoryo na nakatukod ang ulo. Sinabing mahigpit ni squad leader Zhu Baoping. Hindi makaalala ng mga dalahin. Mahina ang aking pisikal na kondisyon. Pumunta ba sa digmaan para magdala ng baril para sa iba? Maraming tao ang hindi kontento. Sa wakas, mga bagong sundalo lamang. Bakit kailangan tratuhin na parang mga veteranong sundalo? Ang hindi pagkasatisfied ay makikita sa kanilang mga mukha. Huwag na kayong magpahinga mamayang tanghali. Dadalhin ko kayo para makita kung paano na-gensayo ang mga veterano. Dinala kami ng aming komandante sa ibang lugar ng pagsasanay. Isang grupo ng mga veterano ang na-gensayo ng tamang posisyon. Synchronized ang kanilang pagyoyoy. Tunog ng kanilang mga paa na sabay-sabay na tumama sa lupa. Parang nanginginig ang lupa sa ilalim ng aming mga paa. Matapos ang pagyoyoy, ang mga tao sa unang hilera ay sabay-sabay na lumabas at nagdala ng baril sa linya ng pamamaril. Sa tabi, sa oras ng umiyaw ang instruktor, lahat ay sabay-sabay na nagpapaputok. Post ng target. Ng loob ng 500, lahat ay nakakuha ng 10 ring. Sa wakas, nakita ko ang aking pinapangarap na riwasa. Ang aking mga mata ay puno ng paghanga. Ang ganda. Ang galing-galing. Sana'y makamit ko ang ganitong antas. Ako lamang ang hindi nagbago ang mukha mula simula hanggang wakas. Sinimulang umungol si Zhu Baoping. Nakita niyo na ba kung ano ang tunay na agwat ng kakayahan? Ang mga ito ay mga walang silbi. Sa buhay na ito, huwag nang umasang maabot ang ganitong antas ng pagbaril.
Maraming maiinit ang ulo sa grupo ang hindi makontrol na nagsalita. Kaka-join lang namin sa serbisyo, kaya hindi pa kami sanay. Tiyak na mayroon din silang antas. Pagtutok ng baril, sino bang hindi marunong? Si Zhu Baoping ay ngumiti ng malamig. Dahil masyado kayong may tiwala sa inyong sarili. Bakit hindi nyo subukan makipag-compare sa mga veterano? Ang salitang ito ay agad nagpasigla sa morale ng mga bagong sundalo. Sige, makipaggagawan tayo. Wala kaming karanasan, medyo malayo ba ang 500 metro? Kaya't hayaan nating ang mga bagong sundalo ay humamon sa 200 metro, may nais bang humamon? Nang sabihin ito, konti lamang ang nagparehistro. Marami ang nagingay. May ilan pang tumingin sa akin. Ikaw, parang may sikreto ka bang asar? Huwag mo nang itago. Bilisan mo at ipaglaban ang dangal ng mga bagong sundalo. Sabi ko nang mahinahon na hindi ako naglalaro. Ang mga ito ay mga antigong bagay mula sa mga nakaraang buhay. Ang mga baril na ginagamit ko ay mga pinakabagong resulta ng pananaliksik. Nang mga oras na yon, sinabi nila Yang Yueming nang may pangasar. Umaasa pa kayo na si Qinlang ay magpapakaabala sa walang saysay na solusyon. Maraming tao ang nagtatanong kay Liang Yueming kung nakipag-ugnayan siya sa mga baril dati. Sa mga kritikal na sandali, kailangan pa ring tumingin kay Kuya Liang ko. Ang totoong bigat ng baril ay ikinagulat niya. Dati, nakapunta na siya sa isang profesional na shooting range para lang humawak. Ang bigat na ito ay parang hindi na siya makapag-ayos ng kanyang braso. Tahimik na nakatayo sa tabi. Hindi tama ang porma ni Liang Yueming sa pagbigay ng lakas, mali ang galaw at nahihirapan ang braso niya. Tulad ng inaasahan, may malakas na tunog na bang. Ang bala ay hindi pa lumalabas ng mahigit. Sa loob ng 100 metro, tumama na ito sa lupa. Napakabigat ang aking ulo sa kawalang pag-asa. Sa antas na ito, paano ako magiging karapat-dapat sa pag-asa ng buong nayon? Ang aking walang salitang ekspresyon ay nakatawag pansin sa kaibigan ni Liang Yueming. Qinlang, anong karapatan mong pagtawanan si Brother Liang na parang nakatama ng swerte? Naglakas loob siya para sa atin. Ikaw, hindi pa ako nakakapagbigay ng sagot ng mariing pinigilan ako ni Zhu Baoping. Ito ang relasyon niyong mga bagong sundalo. Nagtutulungan sa pagtakbuhan at nag-aaway. Sa labanan ba ay may kinalaman kung sino? Kahit anong direksyon, maaari tayong magaway. Ang grupo ay parang pinaglalaruan ng yelo. Ang nahampas na talong ay nakayuko at tahimik. Si Liang Yueming ay lalong namutla, nahihiya at walang masabing. At ang mga veterano ay nakatayo sa tabi, pinagtatawanan sila. Ang mga sigaw at pangaasar sa paligid ay lalong lumalakas. Bigla akong tumayo. Lahat ng tingin ay nakatutok sa akin. Si Liang Yueming ay nagginit-ngit. Bumalik ka agad, huwag kang mapahiya. Sa susunod na segundo, kinuha ko ang baril na inihagis ni Zhu Baoping. Kahit ang posisyon sa paghawak ng baril o ang posisyon sa pagtayo, ay may tuturing na pamantayang antas. Ang mga bagong sundalo ay hindi makakita ng daan ngunit patuloy pa rin sa pangaasar. Nagmamagaling pa siya na nakahawak ng baril. Sa tingin ko, hindi niya kayang makita ang tarheta. At nang makita ng mga veterano ang profesional kong porma, talagang nagulat sila ng todo. Sa isang malakas na tunog, lahat ay nakatingala sa direksyon ng tarheta. Hit ba? Para bang tinamaan ko ang tarheta, pero hindi ako sigurado. Kinuha ni Lixin at Zhu Baoping ang salamin at tumingin sa direksyon ng tarheta. Qinlang, anong tingin mo sa pagkakabaril mo? Ayos lang, nasa tamang hulog. 100 metro lang, kahit nakapikit ako, kayang-kaya kong tamaan, okay? Ang mga bagong sundalo nang marinig ang sinabi ni Qinlang ay napabuntong hininga. Tingnan mo ang kakayahan mo. Makakahampas sa mukha ng hindi nag-iingat. Tahimik na sinabi ni Zhu Baoping ang aking mga puntos. 10 bilog na lupa. Lahat ng veterano ay nagulantang. At ang mga bagong sundalo ay nakatitig sa akin na para bang hindi makagalaw. Ang batang ito ay naglinis ng kulungan ng tupa kahapon at natapakan ng dumi. Ngayon, ang swerte naman niya. Si Zhu Baoping ay nakikinig sa mga kwentuhan ng mga tao at nagsabi, Qinlang, subukan mo ba ang 300 metro? Wala akong sinasabing kahit ano at nag-iisip ng kung ano. Akala ng bagong sundalo na natatakot ako. Mukhang hindi siya bobo, alam niya kung kailan titigil. Alam niyang kapag 300 metro, tiyak na malilipat ang kanyang lihim. Si Liang Yueming ay nagsabi rin ng may pangaasar. Kung wala kang kakayahan, huwag kang mangako ng mahirap na trabaho. Sa huli, kami pa ang mapapahamak dahil sa'yo. Si Hao Dawei ay hindi na nakapagpigil. Anong kinalaman nito kay Qinlang? Tumulong pa siya sa iyo sa mga problema mo. Sa oras na ito, ako ay humakbang pasulong. Walang hamon sa 300 metro, direkta na sa 500 metro. Ngayong pagkakataon, parehong tumawa ang bagong sundalo at mga veterano. Baka hindi pa siya gising. Paano naman ang isang bagong sundalo na naging ganito kaastig? Hindi nakapagpigil si Hao Dawei sa kanyang pag-aalala. Kapatid, sobra na ang sinabi mo para sa karangalan na ito. Halos sapat na tayo. Ngunit agad na pumalakpak si Zhu Baoping at sumangayon. Maganda. Kahanga-hanga ang iyong tapang. Gusto ko ring makita kung talagang mayroon ka ng kakayahan na ito. Walang emosyon kung tinanggap ang baril at naglakad patungo sa posisyon ng pagbaril. Nag-adjust ng mga 5 segundo at diretsong namaril. Pagkatapos, maayos kong inabot ang baril kay Zhu Baoping. Ang lahat ay may mga tanong sa kanilang mga mukha. Natapos na. Pero siya ang sumuko. Itinaas ni Zhu Baoping ang baril at tumingin sa target. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ekspresyon ay tuluyang nanigas. Tumingin siya sa akin ng may komplikadong damdamin. Ano sa tingin mo, paano ang pagbaril mo na yon? Sabi ko pa rin na nakabuyang yang. Ayos lang. Kumindat si Zhu Baoping at inanunsyo. Qinlang, 500 metro tiro. 10 ring. Sa pagkakataong ito, lahat ay natigilan. Ang tingin nila sa akin ay naging komplikado rin. May mga kumukutya, may mga nagtataka, at may mga nainit. Sa pamamagitan ng 2 baril na ito sa bagong sundalo, pati ako ay nagkaroon ng bagong tawag. Bagong sundalo, mahusay na mamamaril. Kasabay nito, nakakuha rin ako ng mga tagahanga. Ang mga taong nasa paligid ko ay hindi na lamang si Hao Dawei mula simula. Unti-unti itong naging 13 o higit pang tao.
Talagang natuwa si Howdaway dito. Buti na lang at binigyan ako ng sistema ng kasanayan bilang sharpshooter. Sa susunod na ilang panahon, naging sentro ng atensyon ako ng lahat. Paminsan-minsan ay pinagtatanggol ako ng mga kasamahan ko sa hukbo. Pero paano umabot sa puntong ang squad leader at ang company commander? Nagsimula na ring makisaw sa kanila. Sa bawat training, lagi akong may karagdagang gawain. Halimbawa, kung ang iba ay tumakbo ng 5 kilometro, kailangan kong tumakbo ng 6 na kilometro. Kung ang iba ay nakatayo sa tamang posisyon ng 1 oras, kailangan kong magdagdag ng 10 minuto. Kung ang iba kaya lang ng 500 push-up, kailangan ako 800. Pati sa theoretical na klase, tinawag ako. Ang pagkakataon ng pangalan ko ay doble kumpara sa kanila. Sa simula, marami ang nag-isip na masyado akong paborito. Pero sa huli, ang iba ay nakahiga na sa kanilang mga kama sa dormitoryo. Ako na lang ang naglalakad pabalik na may pagod na katawan at pilay. Sila ay nagmadali sa salitang kikarapat-dapat ni. Hinayaan kang magpanggap. Ngayon, nakahiga ako sa kama na medyo maguluhan. Isang tunog ng sirena ang nagpasigla sa lahat. Hindi pa bumubukas ang mga mata habang ang katawan ay automatikong nagsisimulang magayos ng kumot. Ako ang unang bumaba na may pagod na bilog sa mata. Nang nagtipon-tipon ng lahat, masayang sinabi ni Zhu Baoping. May isang tradisyon ang bagong sundalo. Magdaos ng isang pagdiriwang para sa mga bagong sundalo na 1 buwan nang nasa serbisyo. Nang marinig ang salitang pagdiriwang, agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat. Kailan magsisimula ang kapitan? Anong mga programa ang kailangang ihanda? Marunong akong tumugtog ng gitara. May gitara ba tayo dito? Ipinagmamalaki ng lahat ang kanilang mga kakayahan. Sa susunod na segundo, sinabi ulit ni Zhu Baoping. Nakatalaga ang aming mga pagsasanay araw-araw. Maaari lamang kayong magdaos ng pagdiriwang sa gabi. Agad na nagulat ang lahat. Kapitan, hindi ba kami pwedeng hindi sumali? Napagod na kami mula pa kaninang umaga. Biglang naging seryoso ang mukha ni Zhu Baoping. Kung sinabi itong tradisyon, kailangan itong sundin. Hindi ba ninyo naiintindihan? Agad na nanahimik ang lahat. Sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan. Dito lamang umiti si Zhu Baoping ng may kasiyahan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dapat tandaan sa pagdiriwang. Magsisimula ito ng formal sa alas 12. Kasama ang pagtayo sa tamang posisyon. 100 metrong sprint, 400 metrong relay, 1,000 metrong long run, push-ups at iba pa. Maraming iba't ibang paligsahan sa pisikal na kakayahan. Wala talagang kahit anong bagay na may kinalaman sa aliw. Lahat ay may naguguluhang mukha. Ano ito? Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maging masaya? Para bang para mapasaya ang mga veterano? Tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga veterano ang lumapit na may ngiti sa kanilang mga mukha. Si Zhu Baoping ay walang hiya pang nagsabi. Tignan ninyo, naghandog pa ako ng mga manonood para sa inyo. Tila ang sama ng loob ng lahat ay umaabot na sa rurok. Bigla na lang ay nagtipon ng isang ulap ng ulan. At ang mga veterano ay handang-handa, nagdala ng 2 malaking payong. Ang mga bagong sundalo naman ay nagpatuloy sa pagtayo sa ilalim ng ulan. Uminom si Zhu Baoping ng isang lagok ng ginseng tea at dahan-dahan ay nagsalita. Ang paligsahan ay nahahati sa individual at pangkat na laban. Ang grupong nanalo sa huli ay may gantimpala. Mamaya, maaari kayong magpangkat-pangkat. Akala ko ay isang simpleng pagtayo lang. Pero hindi ko inasahan na ang mga veterano ay may nahanap na ilang PC. Sa mga PC ay nakatali ang isang linya ng maliliit na kampana. Gumamit ng 2 maliit na kawayan sa magkabilang dulo ng hanay. Basta't ang lahat ay bahagyang kumilos. Makakaabala ito sa mga PC sa ilalim nila. Magpakatatag ng 10 minuto ayon sa hanay. Anumang hanay na umingay ang PC ay magdaragdag ng 2 minuto. Ang ulan ay tila lumalakas at unti-unting basang-basa ang damit. Pagdating ng 7 minuto, may isang tao na nagpabagsak ng kampana. Sinabi ni Zhu Baoping ng tahimik. Dagdagan ng 2 minuto ang unang hanay. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat segundo ay isang paghihirap. Tiningnan niya ako ng may pag-curiosity. Napansin niyang para akong isang estatwa. Bukod sa pagangat ng binti, ako'y nanatiling hindi kumikilos. Nakatayo ako sa unang hanay. Nang ang mga kakampi ay nagtagumpay ng 10 minuto, may ilan nang may masakit na ekspresyon. Ang binti na nakatayo sa lupa ay nagsimulang manginig. Sa oras na ito, muling umingay ang kampana mula sa likod. Dagdagan pa ng 2 minuto ang pangalawang hilera. Nakapagdagdag na ng 6 na minuto. Ganito lang ang isang pagtayo sa posisyon ng sundalo. Tiyak na nakatayo ng 20 minuto. Nang ianunsyo ang pagtatapos nito, ang lahat ay parang nakahinga ng maluwag. Kahit sa paglalakad ay may panglimp. Ang susunod na laro ay ang 100 metrong sprint. 4 na tao sa isang grupo ang sabay-sabay na tumakbo para makuha ang average na resulta ng 4. Dumating ang isang tao sa aking koponan na hindi masyadong maayos ang koordinasyon. Bago nito, lagi siyang nasa pinakababa ng mga resulta. Akala ng ibang grupo, siya ay pabigat. Pero sinabi ko na walang pakialam. Walang anuman. Hindi kita hahayaang maging huli. Ngunit ang puso ng mga kasamahan ay puno pa rin ng pag-aalala. Huwag sa anumang paraan na pabigatin si Kinlang, kailangan nating ibuhos ang lahat. Opisyal nang nagsimula ang karera sa sprint. Ang grupo ni Liang Yueming ay unang tumakbo bago kami. Ilan sa kanila ay mga veterano sa sprint. Pagkatapos ng putok ng baril, parang isang sinag ng liwanag na tumakbo pasulong. Ang average na resulta ay 12. 73 segundo. Katumbas ng antas ng atleta ng bansa ng antas 3. Si Liang Yueming at ang kanyang mga kasama ay mapanghamong tumingin sa amin. Mababa, kailangan mong magpursige. Huwag na huwag gawing dahilan ang pagkatalo ni Kinlang. Ang mababa ay tinatawag na Hanzongi. Siya ay unang taon na estudyante mula sa ibang unibersidad sa Limping. Sa mataas na paaralan, nag-aral siya mula umaga hanggang gabi. Sa larangan ng esports, ito ay higit lamang sa pag-aabala. Kaya't madalas siya rin ang nasa huli sa hukbo. Sa likod, siya ay lihim na umiyak ng ilang beses. Lumapit ako at pinagsaluhan ang kanyang balikat.
Dapat ay kalmado, hindi mahalaga ang pagkapanalo o pagkatalo. Basta't nasa tabi ko, bawat hakbang ay matatag. Si Han Zhongyi ay tumango ng may damdamin. Tumunog ang pito. Para akong bala na lumabas mula sa baril, agad na tumutok. Para bang isang bituin na hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na humiling. Dumating na ang tao sa dulo. Si Xiu Hong ay nakatingin kay Liang Yueming na parang wala sa sarili at sinabi ng walang emosyon. Bakit parang mas mabilis siya kaysa sa atin? Si Zhang Wenguan ay tinukso siya gamit ang kanyang siko. Baka naguguluhan ka. Hindi natin nakikita ang ating sarili habang tumatakbo. Kaya wala tayong kaalaman sa oras. Si Han Zhongyi ay nakayuko sa pakiramdam ng pagkakasala. Mas mabagal pa rin ako kaysa sayo ng marami. Muli akong naglagay sa lahat ng kahirapan. Sinabi ko kay Han Zhongyi, ang ginawa mo kanina ay napakahusay. Mas mabilis ito kaysa sa iyong dating bilis. Humihina siya ng maluwag, naghihintay na may pag-asa. Ang average na marka ng grupo ni Qin Lang ay 12. Nang lumabas ang resulta, nagkagulo ang lahat. Si Han Zhongyi ay nahuli ng malaking agwat. Mistulang mas mabilis siya kaysa sa grupo ni Liang Yueming. Baka nagkamali. May sikretong nangyayari. Biglang pumutok si Zhu Baoping ng isang baril patungo sa langit. Agad na tahimik ang paligid. Si Hao Dawei ay 12. Si Song Yan ay 12 at si Mika. Si Han Zhongyi ay 13. Si Qin Lang ay 11. Si Han Zhongyi ay nagulat at napatitig ng malaki na nakatakbo sa loob ng 13 segundo. Noong nakaraan, palagi akong nag-aaksaya ng oras pagkatapos ng 14 na segundo. Totoo ba? Nakakagulat, nakatakbo siya ng 11. Ang lakas na ito ay kaya ng maging pambansang atleta. Isang Diyos na tagapagligtas ng buong koponan. Uminit ang mga labi ni Zhu Baoping. Siya lamang ang nakaalam na si Qin Lang ay bumagal ng malapit na sa linya ng tapatan. Gaano kaya kalakas ang kanyang kakayahan? At si Han Zhongyi ay nakasunod sa akin ng parang anino. Nagpasya siyang maging aking unang maliit na katunggali mula ngayon. Sa susunod na 400 meter relay, ang aming grupo ay muling nag-update ng aming record. Ang resulta ng grupo ni Liang Yueming ay 51. Ang mga resulta ng iba pang grupo ay nasa 52 segundo pataas. Tinantya ko sa aking isipan. Kailangan lamang ay makatakbo sa loob ng 50 segundo. At sa aking paghimok, si Han Zhongyi ay talagang umunlad ng kaunti. Halos 50 segundo ang binantayan ko nang tumakbo ako patungo sa linya ng tapatan. Ang matandang sundalo na namamahala sa oras ay umuungol. Ang kabuang oras ng grupo ni Qin Lang ay 50.03 segundo. Isang matandang sundalo ang mahina ang boses na nagsabi sa akin. Sa huling pasok, bumagal ka na naman. Umiti ako ngunit hindi nagsalita. Pagdating ng alas 4 ng umaga, lalong lumakas ang ulan. Mabuti na lamang at nagtatapos na ang katangahan ng pagdiriwang na ito. Akala ng lahat ay tapos na ang pagdiriwang. Agad na bumalik para matulog ng 2 oras. Ngunit hindi inaasahan ni Zhu Baoping na may itinataas na kamay. Hindi pa kayo na dyan sayo sa ilalim ng ulan, di ba? Swerte nyo at may lesson kayo ngayon. Ang lahat ay humihikbi sa kalungkutan. Ang mga basang damit ay mahigpit na nakadikit sa katawan. Sa bawat hakbang, ramdam ang tela na gumagalaw sa katawan. Sa simula, lahat ay tumatakbo ng dahan-dahan. Ngunit unti-unting bumabagal ang takbo ng namumuno. Lahat ay unti-unting umuusad tulad ng mga suso. Sa wakas, naglaan ng lahat ng pagsisikap sa madaling araw. Nakaarating sila sa destinasyon bago mag-alas 5:30. Ngunit walang tao sa destinasyon. Ngunit may naiwan na tala para sa kanila. Nang buksan, talagang naguluhan. Nakita nilang nakasulat sa itaas. Biglang naisip na hindi kayo nagdala ng bagahe, kaya hindi ito maituturing na pagsasanay. Ang pamantayan ng bagahe ay 25 kilo. Maraming tao ang paulit-ulit na tumingin sa papel na ito ng ilang beses. Anong ibig sabihin nito? Baka ang mga letra ay nawasak na. Kailangan ba nating bumalik para maghanda ng 25? Ay na bagahe at bumalik dito. Nag-isip ako at nagsimulang tumingin sa paligid. Gumamit ako ng eagle eye skill para maingat na suriin ang paligid. Napansin kong maraming kagamitan sa paligid. Bahagyang umiti at bumulong. Ah, ganun pala. Tinanong ni Song Yan. Qin Lang, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang pagkakaintindi ko ay, kailangan naming maghanda ng 25 kilo na pabigat kahit ano pa yan. Mga puno, bato o ladrilyo. Mukhang lahat to pwedeng pakinabangan. Hindi malakas ang boses ko. Pero maraming tao ang nakarinig. Pagkatapos, parami ang mga taong sumasagot sa paligid. Unti-unting napili ng kalahati ng tao na maniwala sa akin. Sabi ko ng kalmado. Kakakakita ko lang ng mga sandbags at bato sa tabi ng daan papunta dito. Kailangan ng ilang tao para bumalik at kunin ito. Agad na may 5 tao ang sumagot. Ako ang kukuha. Pagkatapos, itinuro ko ang 2 puno na malapit. Ang puno ay may 2 pangahi sa kanyang katawan. Sa puntong ito, pakiramdam ng lahat ay may kakaiba sa puno. Pero hindi nila maipaliwanag ng tama. Pagkalipas ng kaunti, ang lahat ay nagtipon. Ang lahat ng bagay ay nakatuon sa paligid ko. Dito lamang napansin ng lahat. Ang mga bag ng buhangin ay may label na 1-0 age. At ang mga batong iyon, bagaman tila hindi regular ang hugis. Pero halos magkapareho ang timbang. Si Liang Yueming at ang iba pa ay tumitingin sa ganitong kasaganaan ng mga materyales. Napagtanto din nila na maaaring totoo nga ang sinasabi ko. Pero hindi sila matanggap ang katotohanan, kaya't matigas ang kanilang sinabi. Hindi ko iniisip na ganoon. Siguradong may iba pang paraan. Ibinigay ko ang bawat isa ayon sa timbang. Sa huli, may natirang ilang pirasong bato. Tinimbang ko ang pangahi sa aking kamay. Hindi ko inaasahan na hindi ko ito magagamit. Pero ang pangahi ay hindi magaan. 2 silang magkakasama ay umabot na sa 10 libra. Sa pagkakataong ito, huminto ang ulan. Sa panahong ito, sa loob ng monitoring room, si Zhu Baoping at Ji Yingji ay nakatingin sa mga imahe sa lugar. Si Qin Lang ay may kakaibang galing. Talagang nahulaan niya ang nakatagong kahulugan.
Sa mga taon noon, kakaunti lamang ang nakakaunawa talaga sa kanilang mga intensyon. At may kakayahan siyang mamuno. Nang kami na ilang dosenang tao ay malapit nang makarating sa paanan ng bundok. Nakasalubong namin si Liang Yueming at iba pang nakadapa na pababa ng bundok. Balak ko sanang lumipas lang. Pero hindi ko inaasahan na may lumabas sa likuran ko na nauuna. Hindi ba't si Brother Liang ito? Bakit bumalik na naman? Baka naman natututo silang humahanap ng bag para magimba. Paano mangyayari yon? Siya ay may sariling opinyon palagi. Ang malamig na pangaasar ng lahat ay nagpasikip sa kamao ni Liang Yueming. Matindi siyang nakatitig sa akin. Kinlang, hintayin mo ako. Tiningnan ko siya nang walang pakialam at naisip ko. Wala itong kinalaman sa akin. Kung ikaw ay bobo, huwag mong sisihin ang iba na mas matalino. Nang kami na ilang dosenang tao ay bagong-bago pa lang sa paanan ng bundok. Nakita namin si Lixin na nakatayo sa harap ng isang timbangan. Ilagay ang backpack sa timbangan upang maging kwalipikado bago makaalis. Ang lahat ay itinaas ang dibdib at tumingin ng tuwid habang inilalagay ang kanilang bag. Inilagay ito sa timbangan na may masayang ekspresyon. Lahat ay pumasa. Tara na't kumain. Dapat ay may natirang pagkain pa sa oras na ito. Ngayon ay 9:30 na ng umaga. Matagal nang lumipas ang oras ng pagkain sa kantina. Mula kahapon ng tanghali hanggang ngayon. Halos 20 oras na tayong hindi natutulog. Ngayon, tayo'y parehong antok at gutom. Balak sana naming magpakasawa sa pagkain. Pero hindi namin inasahan na ang kantina ay natirang mga tira-tira na lamang. Parang nasa panaginip ako, sana magising na lang ako. Biglang may isang tao na tumawa. Sa kabutihang palad, mayroon pa tayong makakain. Pagbalik ni Liang Yueming at ang iba, wala nang kahit sabaw ng gulay. Basta't ikumpara. Agad akong nakaramdam na ang nasa aking mangkok ay masarap na pagkain. Ibuhos ang sabaw ng gulay sa kanin at mabilis na kumain. At pagkatapos ay bumalik sa dormitoryo at natulog ng mahigpit. Ngunit 2 oras pagkatapos, ako at si Hao Dawei ay nagising muli sa ingay. Alam ko, si Liang Yueming at ang kanyang grupo ay bagong tapos sa kanilang misyon. Nakita nilang natutulog kami ng mahimbing sa kama. Agad na nagalit sila. Sinadya nilang gumawa ng ingay. Nagbigay ako sa kanya ng isang malamig na tingin at muling ipinikit ang mga mata. Nagalit si Hao Dawei. Pwede bang tahimik kayo, nagpa kami? Sinabi ni Liang Yueming ng mapanlibak. Hindi pa ba kayo nakatulog ng sapat? Nag-aalala lang ako na baka wala kayong makain sa kantina kaya ako nagpapaalala. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa tabi ng aking kama. Nakakatuwa ba para sa'yo na makita akong ganito kapalpak at kawawa, ha? Sabi ko nang walang emosyon. Nagkakamali ka, wala akong pakialam sa'yo. Si Liang Yueming ay talagang nagalit ng labis. Wala talaga akong pakialam sa kanya. Sa hapon ay may shooting training. Ang pangarap ng lahat ng tao. Nang simulan ang shooting training, walang bala ang baril. Una, magpraktis ng posisyon para makahanap ng tamang pakiramdam. Hawak ang braso na walang kontrol na nahuhulog ng mahigit 10 minuto. Sa mga sandaling ito, si Zhu Baoping at Ji Yingji ay may hawak na ruler. Malakas na pinalo sa braso. Ang braso ay nakatayo na parang target sa lupa. Kung ganito kayo magpapatuloy, mukhang mga daga na lang ang matatamaan. Ang bawat isa ay tinamaan ng ruler sa kanilang mga dila. Sa daan-daang tao, ako lang ang hindi tinamaan. Ilang beses na si Zhu Baoping ay nakatayo sa tabi ko. Pero ako ay nananatiling hindi gumagalaw. Wala siyang mahanap na pagkakamali at napilitan na lang na manghimasok sa ibang tao. Sa pagkakataong ito, si Hao Dawei ay lumapit sa akin at bumulong. Si Kinlang ay hindi makatarungan. May mga kakayahan siya pero hindi sinasabi sa kanyang mga kaibigan. Si Zhu Baoping ay nakikinig sa kanilang bulungan. At siya ay ngumiti na may masamang balak. Nga, Kinlang, kayo ay mga kasing edad, tiyak na mas praktikal ang iyong kakayahan. Tumingin sa ngiti ni Zhu Baoping. Sa isip ko, binati ko na ang nakatatanda ng kabilang panig. Ano ang mga kasanayan ko? Ang mga kasanayang nakuha sa matagal na pagdadala ng baril sa unahan, itinuturing bang kasanayan? Ang karanasan sa pagpatay, itinuturing bang kasanayan? Ang kaya ko lang ay kalmado at magbula-bula. Noong bata ako, kapag nagdadala ng tubig sa timba, gusto kong iunat ang mga braso. 2 kamay ang gamit ko sa pagdadala ng timbag na puno ng tubig. Kapag nanginginig ang kamay ko, pinaparusahan ko ang sarili ko na buhatin pa ng 1 minuto. Nang pumasok ako sa kolehiyo, nagpunta ako sa Yves para magbuhat ng barbell. Ang pagdadala ng baril ay pangunahing pagsusulit sa lakas ng braso. Si Hao Dawei ay nakikinig ng napakaseryoso sa unahan. At talagang nagkakaroon pa ng pahayag habang tumutango. Pero nang marinig ko na Iren ang pupuntahan, saka ko lang naramdaman na may mali. Maingat na lumapit at nagsalita si Kinlang. Hindi ka ba abala sa part-time job mo araw-araw? Saan ka pa magkakaroon ng oras para sa Iren? Nagbigay si Zhu Baoping ng isang nakakaaliw na ngiti. Gusto niyang makita kung paano ko ito ipapaliwanag. Sinabi ko sa pamamagitan ng pagkagat ng aking mga ngipin. Bakasyon. Si Hao Dawei ay biglang naisipan at pumalakpak. Ah, kaya pala hindi kita makita kapag bakasyon. Kaya pala nagpunta ka sa Iren. Para akong nakahinga ng maluwag. Mas madali talagang lokohin si Dawei. Sumasali din ako sa mga marathon. Napagtanto rin ni Han Zongi. Kaya pala ang galing mo tumakbo. Siguradong may kinalaman ito sa pagsali mo sa marathon. Si Zhu Baoping ay may nakamanghang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagbigay siya sa akin ng thumbs up. At sa tingin ng iba, ito ay tanda na kinilala ako ng squad leader. Kapag puno ng bala ang baril, sa sandaling iyon, ang lahat ay napuno ng paggalang. Sabi ni Ji Yingji, sa unang pagbaril, hindi ko inaasahan na makuha nyo ang 1-0 ring. Basta tamaan ang target ay ayos na. 10 tao ang nakatayo sa isang linya, nakatutok ang baril sa layong target. Bakit 50 metro lang? Gaano ba kahirap ito? Nagtaka si Ji Yingji sa bagong sundalo na patuloy pa rin sa pakikipagsalitaan. Akala nyo ba madali lang ang 50 metro? Subukan nyo munang tamaan ang target bago magsalita. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baril ayon sa utos. Dahan-dahang idinikit ang mga mata sa scope.
Kailangang dahan-dahang magalog ang braso. Ang target sa gitna ng scope ay lilihis. Para lamang sa isang target, basang-basa na ng pawis ang aking noo. Binanggit ni J.E.N.G. ang ilang mga teknik at nagsimula na silang bilangin. Peng! Ang tunog ng baril ay putol-putol at may ilan pang hindi pa nagpapaputok. Ang mga taong nagpaputok na ay may nagulat na ekspresyon. Yung pamamanhid sa braso ko hindi pa rin nawawala, dala pa iyon ng recoil ng baril. Lumapit si J.E.N.G. sa mga bagong sundalo na hindi pa nagpaputok. Bakit hindi kayo nagpaputok? Ang ilan ay nag-aalangan na sumagot. Dahil hindi sila nakatutok sa target. Sa hukbo, ang pagsunod sa utos ang pinakamahalaga. Magpaputok muli. Sa kinalabasan, ang pinakamagandang marka sa 10 ito ay 7 puntos. At may 3 hindi tumama. Ngayon, sa tingin nyo ay madali ang 50 metro. Ang unang batch ng mga bagong sundalo ay sabay-sabay na umiling. Si Kin Lang ay nagagalit sa iyo dahil sa sobrang dali mong naglalaro. Napaniwala mo akong madali lang ang pagbaril. Nang dumating na ang turno ng grupo ko, nagkaroon ng aksidente. Si J.E.N.G., tinawag niya ako mag-isa papunta sa isang sulok. Ang mga gun target ng iba ay 50 metro. At ang sa akin ay 600 metro. Ang lahat ay nahulog ang panga sa gulat. Nahulaan ko na magiging matindi ang pagkakaiba. Ito ba ang agwat ng ating pagsisimula? Tila si Kin Lang ay nakalunlok na ng 50 metro habang nasa tiyan pa. Unti-unting nagbago ang aking inggit sa pagnanasa. Pati sila Yang Yueming ay unti-unting nagiging espesyal ang damdamin kay Kin Lang. Walang magawa, tinanggap ko ang baril na inaabot ni J.E.N.G. Pareho kaming nakatayo nang hindi kumikilos gaya ng iba. 3, 2, 1. Bang! 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 Sa pagkakataong ito, sabay-sabay tayong nagpapaputok. Sa grupong ito, may 2 magagaling na tumama sa 10 ring. Isang tao lang ang hindi tumama. Ang lahat ay sabik na hinihintay ang aking resulta. Sinadya ni J.E.N.G. na pahabain ang huling tunog. Kin Lang, 600 metro ang pagbaril. 10 ring.